Ilalabas daw ni Senator Ping Lacson ang very important witness sa pagdinig ng flood control projects. Importante raw ang taong ito para mapanagot ang may sala. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Sa November 14 ang susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa anomalya sa flood control project. Sa pagbabalik ni Senator Ping Lacson bilang chairman ng komite, ilalabas niya raw ang isang very important witness. Ayon kay Lacson, pinaplansya na ang affidavit ng importanteng testigo bago paharapin sa hearing. Importante kasi pwedeng ma-wrap up yung lahat ng pwedeng o kailangang malaman patungo pati sa prosecution sa conviction. Pinapa-finalize ko yung affidavit within the week, no? Kasi base sa kwento saka base do sa mga dapat ebidensya, mga dokumento, ledger, digital files, lahat ng notes. Nababahala naman si Lacson sa pagtatago ni Orly Gutesa. Si Gutesa ang nagpakilalang aide ni dating Ako Bicol Representative Zaldico. Ibinunyag ni Gutesa sa nagdaang hearing na nag-deliver sila ng mali-malitang pera kina Ko at dating House Speaker Martin Romualdez. Si Lacson ang isa sa unang nagbunyag na nabisto ng korte na peke ang pirma ng abogado sa affidavit ni Gutesa. Kung ang hangarin mo is talagang logical conclusion, which is to prosecute and convict former Speaker Romualdez, dapat nandito siya. Hindi man sa Blue Ribbon, kung inisip niyang hindi siya makapagtiwala sa Blue Ribbon, humarap man lang siya sa DOJ, humarap man lang siya sa Ombudsman. Kung yun ang hangarin. So now, anong isipin natin? Bakit Blue Ribbon lang at pagkatapos ng isang pagsipot, nawala ka na? Iimbitahan na rin ng Blue Ribbon sa susunod na pagdinig si dating House Speaker Martin Romualdez. Idadaan daw ng komite sa opisina ni House Speaker Boje D ang imbitasyon para kay Romualdez. Magpapadala rin daw ng sabina ang komite sa contractor na gumawa ng bahay ni Romualdez at security sa McKinley Road sa Taguig. Kung meron silang logbook, ipapadala namin yung logbook dito to find out if indeed between the period December 2024 hanggang August 2025, I believe yun yung period na sinasabi ni Gutesa na nagde-deliver sila ng pera doon sa 42 McKinley Road. At kung meron sa logbook na may mga pumasok talaga mga sasakyan, mga vans or convoy of vehicles, then that's a strong supporting document to buttress yung testimony ni Gutesa. Ipatatawag din sa pagdinig si dating Congressman Zaldico. Kung hindi raw sumunod sa sabina si Ko, ay pwedeng maglabas ng contempt citation at arrest order sa dating kongresista. Valid naman yung warrant of arrest, yung i-issue ng Senate. So that is as valid as any warrant of arrest issued by the court. I don't know, I'm not sure. But we will try, you know. Posible rin daw na imbitahan sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at resigned Undersecretary Cabral. Ipapasabmi na rin ng komite ang umali ledger ng mag-asawang Deskaya na naglalaman umano ng pangalan ng 17 kongresistang tumatanggap umano ng kickback sa mga flood control project. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.